Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad sa kanya ng ermitanyo kung bakit siya nito pinigilan. Ayon dito, nang masipat nito na gumamit siya ng parte ng mga buhay na kataga ng arkanghel, agad nitong napagtanto na maaari siyang malagay sa peligro kung gagamitin niya ito. Magagawa niya nga ang kanyang nais, ngunit kalakip ng hangaring yon ang panganib na maaaring maidulot nito sa kanyang katawan. Bagaman hindi narinig ni Tandang Ibok ang mga usal na ibinulong ni Tadag sa kanyang mga kamay, hindi niya maipagkakaila na ang paghaplos nito sa buong bahagi ng kanyang armas ay nangangahulugan na meron itong gagamiting hindi pangkaraniwang kakayahan. Upang maiwasan ang mga susunod na insidente, napilitan siyang ibulgar ang nilalang na matagal na niyang pinakatago-tago sa kanyang wisyo. Dagdag pa ng matanda, wala na siyang pagpipilian noon, gawa ng sa halos lahat silang naroon, tanging siya lamang ang may kakayahan para mapigilan ang kaptan. Matapos naman itong marinig ni Tadag, muling nanumbalik sa kanya ang mga nangyari. Nakita din niya sa kanyang memorya kung papaano siya hagkan ni Tandang Ibok habang dahan-dahang kumakawala sa kanyang katawan ang presensya ng kaptan. Ilang ulit din siyang nakarinig ng tinig sa kanyang isipan na nagbabanggit ng pangalan ng yumaong anak ng ermitanyo. Dahil sa mga bagay na yon, hindi maiwasang magtanong ni Tadag ukol sa nakaraang buhay ng matanda. Naniniwala siya, may mga parte ng nakaraan nito na hindi pa nila nalalaman. Maaaring ang pagkamatay ng anak nitong si Coro ang nagtulak sa matandang mamuhay sa kagubatan at mga yungib ng nag-iisa. Nang marinig naman ni Tandang Ibok ang tanong niya, animoy natulala na lamang yon ng bahagya habang nakatingin sa napakalayong parte ng lupain na kanilang tinatahak. Ilang beses niya ding inulit ang kanyang mga tanong, subalit walang lakas ng loob ang ermitanyo para magsalita. Makalipas pa ang ilang minuto, nang mapansin ni Manong Kamat ang sitwasyon ng matanda, napilitan na yung makisawsaw sa pag-uusap ng dalawa. Ayon dito, maraming masasalimuot na nangyari sa nakaraan kung kaya't kinakailangan niya yung irespeto. Dagdag pa ng matandang albularyo, hindi na mahalaga ang kasaysayan ni Tandang Ibok, gawa ng ang importante, nagagabayan sila nito at natutulungan sa mga mahihirap na sitwasyong kinakaharap ng kanilang grupo. Mariin ding ipinaalala ni Manong Kamat sa kanya ang kanilang misyon at hangarin kung bakit sila napadpad sa lugar na yon. Pagpasensyahan mo na, iho, kung hindi ko pa masabi ngayon ang mga bagay na nais mong malaman. Kagaya mo, meron din akong mga tinatakasang nakaraan. Ang mga pagkakamali noon ang nagpapalakas sa akin ngayon. Ni minsan wala akong pinagsisihan sa aking mga desisyon. Wika ni Tandang Ibok. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pag-akbay sa kanyang balikat habang nananatiling tahimik. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, lahat ng mga tauhan niya, hindi may alis ang mga paningin nila sa ermitanyo. Sa dinami-rami ng paksang na talakay ng dalawa, ang hinihintay ng mga itong malaman ay ang diwata nitong gabay. Karamihan sa kanila, hindi makapaniwalang ang diwatang nagngangalang Makaako ang nag-iisang gabay nito. Maya-maya pa, nang hindi na maatim ng isa sa kanila ang tungkol sa bagay na yon, naglakas loob na itong magtanong kay Tandang Ibok. Matapos naman nilang marinig ang sinabi nito, bahagya namang natigilan ng kanilang grupo na parabang naghihintayo ng katanungang magmumula sa ermitanyo. Matapos naman yung marinig ng matanda, paisa-isa nitong pinagmasdan ang mga mukha ng kanilang mga kapatid habang nananatiling tahimik. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat na lamang nila itong umupo sa talahib habang naghahanap ng isang maliit na patpat.
Nang makakuha na yon ng kahoy, inabisuhan nito ang mga tauhan ni Tadag na pansamantala munang manatili sa lugar na yon para makapag-usap. Mariinding inilahad sa kanila ni Tandang Ibok, marami pa silang panahon kung kaya't hindi nila kinakailangang magmadali patungo sa lugar ng kuba. Dahil sa sinabi nito, wala naman silang ibang nagawa kundi ang sumunod. Para sa kanila, ang bawat salita ni Tandang Ibok ay binabalot ng respeto at pagtitiwala. Nang makaupo na ang bawat isa sa kanila, iginuhit ng ermitanyo sa lupa ang baryo ng mga antingerong kanyang pinagmulan. Ayon sa kwento nito, nanggaling siya sa pamilyang may mataas na katungkulan sa baryo ng mga antingero. Ang ama niya, nagtatago ng libu-libong mga libro kung saan mo mahahanap ang karunungang ipinagkait sa mundo ng mga tao. Sa murang edad ni Tandang Ibok, nakahiligan niyang magbasa ng mga libro, kagaya ng mga libreta, Biblia, at kung ano-ano pang uri ng karunungan na inilathala ng mga magigiting na manunulat. Sa kanyang pananaliksik, doon niya nakita ang isang librong palaging dala ng kanyang ama. Tuwing gabi, kapag alam niyang nagpapahinga na ang mga magulang niya, pasimple siyang pumapasok sa silid nito para basahin ang librong yon. Halos inabot siya ng 3 buwan sa pagbabasa ng gabi para lamang maunawaan ang mga nilalaman nito. Limitado ang oras noon ni Tandang Ibok, kung kaya't kapag nasisipat niya ang kanyang amang gumagalaw na sa higaan, dali-dali na siyang tumatakbo pabalik sa kanyang silid. Inakala niya ring hindi siya nito mahuhuli, pero dumating na lamang ang isang gabi na habang nagbabasa siya, hindi niya pansin na nakatitig na pala ang kanyang ama sa kanya. Pagsilay niya sa higaan nito, bigla na lamang siyang napausog papalayo habang binabalot ng takot ang katawan niya. Inaasahan na ni Tandang Ibok noon na paparusahan siya, pero laking gulat na lamang niya nang biglang ngumisi ang kanyang ama habang inilalahad sa kanya kung bakit sa loob ng ilang buwan hindi niya pa rin maunawaan ang nilalaman ng libro. Ayon sa ama ni Tandang Ibok, ang isang librong naglalaman ng mahahalagang impormasyon ay kinakailangang gamitan ng panlilinlang upang maikubli ang totoong inilalaman nito. Sa pamamagitan ng tubig at apoy na inilapat dito ng kanyang ama, nabulgar ang mga kataga at ukit na nakakubli sa bawat pahina ng libro. Doon niya nasilayan ang pinagmula ng kanilang baryo at ang mga itinagong karunungan ng mga unang antingerong nanirahan dito. Sa pagsasalaysay ng istorya ng kanyang ama, nailahad nito sa kanya na ang diwatang gumawa ng baryong yon ay ang diwatang nagngangalang Makaako. Noong unang panahon, masaya yung naninirahan kasama ang kanilang mga ninuno, subalit habang tumatagal ang panahon, unti-unting nagkakaroon ng pagkakabahabahagi sa kanilang lahi. Hindi naglaon, nahati sa 2 angka ng kanilang uri na siyang nagdulot ng unang digmaan sa lugar na yon. Lahat ng mga antingero ay nag-aagawan sa trono hanggang sa tinangka na rin nilang kunin ang kapangyarihan ng diwatang nagbigay buhay sa kanilang baryo. Para mapangalagaan ang biyayang ibinigay nito, sinelyo nila ang karunungang merong kaugnayan kay Makaako. Itinago nila yun sa mundo ng mga engkanto kung saan ilang pinagkakatiwalaang tao lamang ang nakakaalam nito. Bago mamatay ang mga ninuno nila Tandang Ibok, nailathala nito ang kaganapang yon at ang mga pamamaraan kung papaano maibabalik sa kanilang lugar ang biyaya ng Makaako sa oras na manumbalik ang katahimikan sa baryo ng mga antingero. Sa pagwakas ng naganap na digmaan, nabuhay ang libro sa pamamagitan ng pagpasa ng mga antingero sa mga pinagkakatiwalaan nitong kadugo. Hindi naglaon ang bumahaging angkan sa kanilang lahi na pilitan na ding umalis sa lugar na yon sa kadahilanang hindi maatim ng mga ito na tinuturing sila sa baryo na higit pa sa mga ordinaryong tao.
Hindi rin matiis ng mga natalo nilang kalahi ang hindi nila paggamit ng mga buhay na salita, kung kaya't minabuti nilang mamuhay sa ibang dimensyon at lugar. Nagkawatak-watak ang mga ito hanggang sa mapag-alaman na lamang ng kanyang mga ninuno na muli yung bumuo ng panibagong baryo sa madilim na bahagi ng mundo ng mga engkanto. Bagaman inaasahan nilang magiging bantayon sa hinaharap, alang-alang sa kapayapaan, minabuti nila itong ipagsawalang bahala. Lumipas pa ang dekada at milenyo, patuloy pa ring pinagpasapasahan ang libro hanggang sa marating nito ang kasalukuyang panahon ni Tandang Ibok. Sa paglipas ng napakaraming dekada, natutunan ng mga ninuno nila kung papaano itago sa mga ordinaryong mata ang sikreto ng diwata. Ang tanging nakakaalam lamang kung papaano yun matuklasan ay ang susunod na mamumuno sa kanilang angkan. At yun ay walang iba kundi ang kanyang ama. Dahil nag-iisang anak lamang itong si Tandang Ibok, kaya na may karapatan na niyang malaman ang sikretong yun sa murang edad niya. Matapos niyang masilayan ang sikreto ng libro, tinanong siya ng kanyang ama kung ano ang kanyang gagawin dito. Nasa paniniwala nila, sino man ang susunod na mamumuno, merong karapatang kunin ang biyaya ng makaako o hindi naman kaya'y patuloy lamang yung itago. Dahil sa sinabi nito, bakas sa pagmumukha ni Tandang Ibok ang paghahangad para makuha ang gamit na yon. Lumipas pa ang maraming taon, pagtungtong niya sa tamang edad, nagdesisyon siyang maglakbay sa mundo ng mga engkanto. Minabuti niyang mag-isa, alinsunod sa paniniwala ng mga ninuno niya. Dahil sa bata pa siya noon at medyo limitado pa ang kanyang pamamaraan ng pagdedesisyon, kung kaya't ilang ulit din siyang nalagay sa panganib sa mundong yon. May mga panahon sa buhay niya na sumusuko na siya pero nakakahanap pa rin siya ng paraan kung papaano niya magagawang magpatuloy. Sa halos isang dekada niyang pananatili sa mundo, natutunan niya kung papaano mamuhay at makibagay sa iba't ibang uri ng nilalang. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ng biyaya ng makaako, unti-unti siyang nagkakaroon ng iilang mga katanungan sa kanyang katauhan. Nang marating na niya ang lugar na inilalahad ng libro, nakita niya ang isang bato na kung saan wala siyang masipat na daan papasok nito. Napakatarik ng paligid at parabang wala doong dumaan, ilang taon na ang nakaraan. Pansin din niyang pinangingilagan yun ng mga engkanto na parabang may nagkukubli doong panganib. Sa tulong at gabay ng libro, nahanap ni Tandang Ibok ang lagusan papaloob. Inaasahan niyang makikita niya ang daang yon, gawa ng sa dinami-rami ng nilalang sa mundo ng mga tao at engkanto, siya lamang ang karapat-dapat na pumasok rito. Habang binabagtas niya ang daan papaloob, napapansin niya ang iilang mga galamay na animoy nagmamasid sa paligid. Bagaman lumalapat yun sa kanyang katawan, wala siya doong nakikitang panganib. Maaaring dahil sa dala niyang libro, kung kaya't lahat ng bantay sa lugar na yon ay kinikilala siyang kaisa ng mga ito. Hindi naglaon, nang marating ni Tandang Ibok ang pinakagitnang parte ng lugar, doon bumungad sa kanya ang isang malaking bato na napapaligiran ng maraming daan. Habang lumalapit siya rito, napansin niya ang mga ukit sa bawat bahagi nito na parabang nagpapahayag ng kasaysayan ng kanyang mga ninuno. Matalinong tao si Tandang Ibok, kung kaya't lahat ng lagusang naroon pinaghinalaan niyang merong panganib sa dulo. Inaasahan niya ding parte yun ng pagsubok ng kanyang mga ninuno, kung kaya't kinakailangan niyang mag-ingat sa pasyang kanyang gagawin. Sa halos 3 araw na pananaliksik niya sa lugar, wala siyang naging pahinga at pagkain. Ang bumubuhay sa kanya, patak-patak ng tubig na tumutulo sa kisame ng mga bato. Sa pagdating ng 3 araw,
Doon na pag-alaman ni Tandang Ibok na yun na ang pinaglalagakan ng biyaya ng makaako. Ang mga lagusang kanyang nakikita, mga panlilinlang lamang ng kanilang mga ninuno upang masigurong ang kukuha sa bagay na yon ay karapat-dapat. Kung nagkataong pumasok siya sa isa sa mga lagusang yon, paniguradong habang buhay na siyang maliligaw sa bukid na bato. Dagdag pa ni Tandang Ibok, hindi na naging mahirap sa kanya na makuha ang biyaya ng makaako, gawa ng nakatago lamang ito sa lugar na hindi niya inaasahang kinaroroonan nito. Pasensya na kayo, bilang respeto kay Tadag, hindi ko nababanggitin kung ano ang bagay na nakuha ni Tandang Ibok sa batong bukid. Respeto na din yun sa kanyang kaluluwa at bilang paggalang sa kanilang paniniwala. Balik tayo sa kwento. Sa pagbalik ni Tandang Ibok sa kanilang baryo, bitbit niya ang lihim ng makaako. Bago siya umalis ng batong bukid, nakipag-isa na ang kanyang katawan sa diwata. Ang iilan pa sa mga dala niyang gamit roon ay ang biyaya ng kaptan na kasalukuyan ring tinatangan ni Tadag. Harap-harapang ipinagtapat ni Tandang Ibok sa kanila na ang dati niyang among nawala ay walang iba kundi ang kambal niyang kapatid na ipinagbigay ng kanyang ama dahil sa likas nitong pagkakaroon ng dugo ng diwata. Ayon kay Tandang Ibok, ibinigay niya sa kanyang kapatid ang singsing ng kaptan bilang simbolo ng pagsisisi ng kanyang ama ukol sa ginawa nitong pagtalikod sa kambal niya. Naging maayos naman ang pagsasama nila ng kapatid niyang yon hanggang sa magdesisyon na itong lumipat sa mundo ng mga tao. Dagdag pa ni Tandang Ibok na bago siya tuluyang naging ermitanyo, tinaglay niya ang simbolo ng kanilang angkan bilang palatandaan na nasa kanya ang makaako. Ang simbolong yon, walang iba kundi ang krus sa kanyang likod at ang mga buhay na katagang kalakip nito. Dahil sa naging istorya ni Tandang Ibok sa kanila, mas lalo pa nila yung nakilala. Lahat ng mga tauhan niya, walang ibang nararamdaman kundi ang paghanga sa kanya. Mas lalo ding tumaas ang pagtingin nila rito na halos ituring na nila yung pinuno kahit si Tadag ang namamahala ng kanilang pangkat. Wala namang kaso yun kay Tadag, gawa ng ni minsan hindi niya kinilala ang kanyang sarili bilang pinuno ng kanilang grupo. Ang paningin niya sa mga kaibigan niya, kapatid at wala ng iba. Hindi niya rin inasam na maging mataas sa mga ito, lalo pat masaya na siyang nakikitang buhay yun at palagi niyang kasama. Sa pagpapatuloy ng istorya, inilahad ni Tandang Ibok sa kanila na bagaman makapangyarihan ang kanyang gabay, meron lamang yung limitasyon para maggamit. May lamat man sa kanyang abilidad, matapang niya pa ring inilahad na nakareserba ang kanyang kakayahan para paslangin ang kuba sa oras na hindi na yon kayanin ni Tadag. Lumipas pa ang ilang minuto, nagdesisyon na silang magpatuloy sa kanilang paglalakad. Sa muli nilang pagbagtas ng daan, maigi nilang pinagmasdan at pinakiramdaman ng bawat lugar na kanilang madaraanan. Pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw, narating nila Tadag ang hangganan ng lupain, alinsunod sa itinuro sa kanilang daan ng mga asbong nagpapastol ng mga baka. Pagsilay nila sa napakalawak na lugar, bumungad sa kanila ang napakagandang tanawin. Habang nagmamasid sila Tadag, hindi nila maipagkakaila ang mga aswang na nakikita nilang lumilipad sa kalangitan. May mabibigat na presensya ding sumasalubong sa kanila na animoy sumasabay sa ihip ng hangin. Inaasahan na nilang ganoon ang mangyayari, lalo pat papalapit na sila sa lugar ng kuba. Matapos ang kanilang pagmamasid, nagdesisyon ang kanilang grupo na maghanap ng lugar na maaari nilang pagpahingahan. Pagsilay nila sa puno ng akasyang malapit sa isang malinaw na sapa, dali-dali naman nila yung pinuntahan para makapaghanda ng makakain nila. Habang abala sa pagluluto ang iilan sa mga tauhan niya, si Tadag naman tuwang-tuwa sa pagligo sa sapa.
Maging sila Manong Kamat ay hindi maipagkakaila noon ng tuwa, gawa ng sa halos ilang linggo nilang paglalakbay. Yon ang unang pagkakataon na nagkaroon sila ng matiwasay na paglilinis ng kanilang mga katawan. Matapos nilang maligo, agad naman nilang tinulungan ang kanilang mga kasamang may malulubhang pinsala sa katawan. Bago sila kumain, sinigurado muna nilang malinis na ang mga sugat nito nang sa gayoy mabilis ang pagbalik ng lakas nito sa kanilang mga katawan. Lumipas pa ang ilang oras, muling nagpatuloy ang kanilang paglalakbay patungo sa susunod na baryo. Habang papalapit sila sa teritoryo ng Cuba, mas lalong lumalakas ang presensyang nararamdaman ng kanilang grupo. Hindi man sa pananakot pero ayon kay Tadag, kung ordinaryong tao ang mapapadpad sa lugar na yon, paniguradong mamamatay ito dahil sa sobrang nipis ng hangin na kanilang nalalanghap. Ang bumubuhay sa kanila noon ay ang mga usal na pinakawalan ni Tandang Ibok sa paligid. Sa pagputok ng bukang liwayway, muli na namang nagpahinga ang kanilang grupo. Minabuti nilang lumikom ng sapat na lakas nang sa gayoy madali nilang madarag ang mga susunod pang baryo na kanilang makakaharap. Habang nagpapahinga ang iilan sa kanila, naging abala naman sila Tadag sa paggawa ng plano ukol sa mga nilalang na susunod nilang makakalaban. Naniniwala ang kanilang grupo, kinakailangan nilang triplehin ang kanilang pag-iingat sa kadahilan ng hindi pangkaraniwan ang mga awok na kanilang makakaharap. Mariing inilahad sa kanila ni Tandang Ibok, mapapanganib ang mga awok kung pisikal na lakas lamang ang pag-uusapan. Hindi rin biro ang kunat ng mga balat nito, kaya na may inaasahan na nila na hindi basta-bastang tatalab ang mga armas nilang tangan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga awok ay ang tawag sa uri ng mga manananggal na merong dugo ng mga engkanto. Kalimitan sa mga ito purong babae. Hindi rin sila basta-bastang nagpapatuloy ng lalaking aswang sa kanilang pugad kapag hindi naman yun oras ng pangangailangan. Medyo nababahala ang kanilang grupo noon sa kadahilan ng ni isa sa kanila aminadong hindi pa nagkaroon ng karanasan pagdating sa ganoong uri ng manananggal. Si Tandang Ibok naman, purong mga sabi-sabi lamang ang nalalaman ukol sa mga awok. May mga pananaliksik din siyang ginawa ukol sa mga ito na siya namang pinanghawakan ng kanilang grupo. Dagdag pa ng matanda, bibihira lamang magpakita ang mga awok sa mga lugar na pinamamahayan ng tao. Sa halos isang taon, 3 beses lamang kung bumisita ang mga ito. Naniniwala si Tandang Ibok na ang dahilan kung bakit madalang lang yung magpakita ay dahil sa meron itong napagkukunan ng kanilang makakain. Malakas din ang kanyang kutob, dahas ang ginamit ng Cuba para sumilong sa kanyang kapangyarihan ang mga nilalang na yon. Ano man ang ginawa nito, paniguradong karumal-dumal yun. Matapos nilang maisaayos ang kanilang plano, agad namang umusad ang kanilang grupo. Ang kanilang dinaanan noon, purong matataas na talahib na siyang naglilimita sa kanilang mga paningin sa paligid. Medyo nahihirapan din noong umusad ang kanilang grupo, gawa ng kinakailangan nilang bigyan ng pansin ang kanilang dinaraanan upang hindi sila maligaw. Halos inabot din sila ng 3 oras sa paglalakad bago nila nalagpasan ang patag na lugar na merong napakaraming talahib. Nang marating na nila ang paanan ng isang bundok, nasipat nila ang sumunod na baryo di kalayuan dito. Habang pinagmamasdan nila ang lugar na yon, pansin nilang napakarami ng tao roon, abalang-abala sa kanilang ginagawang pagsasaka. Medyo nagulat noon sila Tadag sa kadahilan ng ang inaasahan nila, patay na baryo ang kanilang makikita. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon nila malalaman ang lihim sa likod ng napakaraming magsasaka.